Hallelujah! Praise the Lord po. So muli po, isang magandang lalaki po ang nasa inyo. Dapat mas malakas yung kay Lord, amen? Hallelujah! So, praise God po at magandang umaga po sa lahat. So, ngayon po ay ikauling linggo po ng Pebrero. Tama? No, ang bilis po ng Pebrero, no? Yung January parang 999 days. Sobrang tagal eh. Pero pagdating ng February, parang naka-time lapse, no? Biro mo, last Sunday na nga ng February natin, and next Sunday is March na po. No, hanggang po ba natin yung tagilian o hindi pa? No, malapit-lapit na po yung summer. Kaya tapos na po tayo sa winter season, papasok na po tayo sa ating summer season. Amen po? So today, nasa series pa rin po tayo ng What It Takes to Prepare. So, ano nga po ba ang parang may disco po na sa loob ng instrument. No? Ano nga po ba dapat yung paghahanda na dapat natin ginagawa? No? Habang tayo po ay nandito pa sa Spirit. Amen? Now, what it takes to prepare? No, una po, ng first week, pinag-usapan po natin na dapat we must sanctify our body. No? And second, we must sanctify our soul. Tama? And last lesson, no, sa mga nandito po, no, despise, not discipline. No? Kailangan napakalaga po kasi ng mga bagay nito. No? Isa itong magandang mga paghahanda habang hindi pa tayo nakakarating sa presensya ng Panginoon. Amen? Habang nandito pa tayo sa lugar na ito, dapat siguraduhin natin na ang mga katawan natin, ang mga kaluluwa natin ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, di ba, last Sunday, ang itinapin natin is disiplina. Napakalaga kasi ng disiplina, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, ang discipleship, coming from the word discipline, ibig sabihin, hindi ka pwede maging disciple ni Lord kung hindi ka nagdidisiplina. Amen. At ang pagdidisiplina po ay asahan po natin, hindi po masarap, masakit po yan. Alam niyo po kapag si Lord nagdidisiplina, asahan po natin masakit. Tama po. And today, since our last week of February, last lesson po ng ating series, no? Ang title po natin sa umaga nito is Living a Life of Holiness. Amen. Amen. Kung ito sabihin mo sa katabi mo, holiness. Holiness. No, bilang mga nakakilala na tumanggap sa ating Panginoon, tayo ay nararapat lang na mamuhay ng may kabanalan. Tama po ba? No, bilang mga tao na tumanggap na sa ating Panginoon, bilang mga taong nakakilala na sa Panginoong Yesus, no, o bilang mga taong tinatawag na Kanya, amen, ay ba'y Kanya? O hanggang ngayon, sa kabila ka din. No, tayo ay sa Diyos na, kaya dapat lang, marapat lang na tayo ay nabubuhay bilang isang nakadulugod. Sa Tagalog ay may buhay na may kabalan. Amen? Amen? No? Kasi po, tayo mga anak ng Diyos, ang Diyos natin ay banal. Amen? Marapat lang na kung tayo ay sinasabi natin na tayo yung mga anak ng Diyos, tayo dapat ay mabuhay ng may kabanalan. Tama? Hindi natin pwedeng sabihin na ang tatay ko ay anak ka ng Diyos, pero ang gawain mo is parang anak ni Satanas. Nakuha ba? Hindi pwedeng sabihin natin na ang Diyos nalulugod ang mabuti,
no? Dalisay, purong-puro, no? Tapos, ikaw na sinasabi mong anak niya, namumuhay sa kasinungalingan, namumuhay sa bisyo, namumuhay sa alam niyo, yung, sorry po for the word, walang yan. Parang hindi po pwede yun. Tama. Kasi kung ano yung anak, ganun din dapat, ay kung ano yung tatay, ganun din dapat yung kapitbahay. Hindi, iba yung anak. No? Kaya kung sinasabi natin tayo ay anak ng Diyos, dapat lang na mamuhay tayo ng may kabanalan, holiness. No? Una, pag-usapan natin, ano ba yung holiness? Ano ba yung kabanalan? No, ang kabanalan, no, para kung iaano natin sa mga simpleng salita, ibig sabihin po, to set apart or dedicated to God. No, holiness means, no, sa Tagalog, inilaan. No, kumbaga, itinalaga. Nakukuha po ba natin? Ibig sabihin, kapag ikaw ay holy, ikaw ay nakatalaga para sa Diyos. Kung ikaw ay holy, ibig sabihin po, ikaw ay nakalaan para sa Diyos. No, holiness means being separated from the ways of the world and set apart specifically for God's use. No, sa Tagalog po, no, ito'y isang kalagayan ng pagiging dalisay, no, malinis, at itinalaga para sa Diyos. No, ito po ay tumutukoy sa pagkakwil sa kasalanan, no, upang masunod ang kalooban ng Diyos. Amen? Kumbaga sa damit, puting-puti. No, ang ibig ko sabihin ng kabanalan, no, ay malayong-malayo po. Ang holiness ay magkaiba sa salitang perfection. Kasi ang akala po ng iba, ang holiness, no, ay dapat maging perfecto ka. Diba? Kaya nga, diba, pag ano po tayo, madalas tayong mga born again, nasasabihan po nito. Na diba, Kristiyano ka? Bakit ganon? Madalas po tayong napupunan. Kasi ang kabanalan para sa kanila ay pagiging perfection or pagiging perfecto. Now, well, in fact, ang kabanalan po, no, ay hindi po natin magagawa sa pansarili lamang natin. Ang kabanalan po ay trabaho ng Diyos sa atin na may malaking partisipasyon po tayo. Amen? Magkaiba sa salitang perfecto kasi perfecto hindi ka na pwede magkamali. Alam ng Diyos na tao ng tayo. At bilang mga tao, no, nagkakasala pa din tayo. Tama? Nauulog pa rin tayo sa kasalanan. Minsan, hindi natin ito sinasadya. Pero, ang kabanalan, ang ibig sabihin ng kabanalan, kahit na nagkakasala ka, nandiyan pa rin yung pagsusumika mo na muling magsisi. Amen. Mabilis magsisi at manunggaling sa Diyos. Amen. Ganun yung kabanalan. Hindi ka perfecto. Ibig sabihin, nauulog pa rin tayo sa kasalanan. Pero kung ikaw ay nabubuhay sa kabanalan, kapag alam mo nakagawa ka ng kasalanan, kaagad-agad bumabalik ka sa presensya niya. Kaagad-agad nagsisisi ka. Amen. Yun yung kabanalan, no? Ibig sabihin, no, ikaw, yung mga taong nasa paligid mo, nabubuhay ng madumi, sorry for the word again, ng kawalangan, pero ikaw nananatiling tapat sa Diyos. Nananatiling malinis at manuwid. Amen. Yun po yung kabanalan. Yung kumbaga, yung lahat ng nasa paligid mo ay gumagawa na ng masama. Pero ikaw nananatiling mabuti. Amen. Kumbaga sa classroom, no, lahat na ng kasama mo, lahat na ng kaklase mo, nagsisikopyahan, pero ikaw nananatiling tapat sa Diyos. Nananatili ka, kahit bumagsak ako, hindi ako nangungopya, yun yung kabanalan. Amen. Hindi porket nabubuhay ka sa kabanalan, hindi ka nababagsak. No? Nandun pa rin yung part na babagsak ka, pero dapat, ano yung ginawa mo? No? Kamukha nasa classroom ka. Sa trabaho, no? Kahit kung mga kasama mo sa trabaho, nagsisidayaan na para umangat, pero
pero ikaw nananatiling tapat. Nananatiling matuwid at nananatiling malinis. Amen? No, kaya nga po sabi ng ating, lagi po sinasabi ng ating mga pastor, no, ano bang gusto mo? Yung tawagin kang banal? O tawagin kang malayo ka pa lang, tinatawag ka ng, ayan ay banal. Ayan ay banal, banalan. No, or malayo ka pa lang, tinatawag ka ng, ayan ay demonyo. Diba? Siyempre, mas gugustuhin natin ito. Minsan kahit pakutya, mas gugustuhin natin na tawagin tayong banal. Amen? Kasi tayo ay mga banal na tinawag ng aming Panginoon. Tama po ba? No, kaya alam niyo po, yung pamumuhay sa kabanalan, huwag po natin ikaya. Minsan kasi nakakalungkot, yung pag-church lang natin, itinatago pa natin. Yung pagbukulan lang ng Biblia sa bahay natin, ikinakaya pa natin sa mga kasama natin. Sa trabaho, minsan sa mismong kamag-anak, no? Dapat yung mga ganyang bagay, yan yung mga bagay na ipinagmamalaki natin. Amen? Yung pamumuhay ng may kabanalan. Amen? Kaya ano ngayon kung hindi ka umiinom? Kung lahat ng katrabaho mo, umiinom sila. Ang tingin sa'yo, parang iba. Kasi gano'n yun. Sa ayaw at sa gusto mo, kapag banal ka, iba yung tingin ng tao sa'yo. Iba yung tingin ng mundo sa'yo. Sa classroom, kapag gumagawa ka na mabuti, sila puro kalabuhan, ang tingin nila sa'yo iba. Sineseparate ka nila. Kaya nga, di ba, set apart. Ibig sabihin, nakasaperado tayo sa kanila. Kasi, remember, na sa Satan, ganun yung strategy na. No, Satan's strategy is simple. No, to make sin normal and holiness as weird. Nakukuha po ba natin? No, ang strategy ni Satan ganun po, na pagbukahin ang kalokohan, no, or wickedness, no, na magmukhang normal. Na ang kasalanan ay magmukhang normal at ang kabanalan ay magmukhang weird. Gusto niyo po sample? No, kamukha po sa trabaho, kapag ikaw, no, lahat sila umiinom, pero ikaw hindi, tingin nila sila weird. Amen. Kasi ganun po yung strategy ni Satan. Na yung kasalanan ay maging normal sa mata ng tao, pero ang kabanalan ay weird. Kaya kung ang kabanalan, no, ang pamumuhay ng matuwid ay weird, then mamamatay ang weird ko. Amen. Kasi iba yung tingin ng mundo sa kabanalan. Kaya kung ikaw ay namumuhay ng kabanalan, maging proud ka, kapatid. Dahil hindi tayo audience ng mundong ito. Tayo ay audience ng isa, ang ating Panginoong Yesus. Amen? Yes. Kaya whenever you are living in a holy life, huwag mong hintay na. Ano ngayon, lahat ng kapitbahay mo tumataya sa wedding. Ikaw hindi. Yes. Amen. Mamuhay tayo ng may kabanalan dahil, no, ito yung nakalulugod sa Diyos. Yes. Amen. Hindi ba tayo sawa sa pamumuhay sa mundong ito? Tinawag ka ng Panginoon, kaya dapat mamuhay tayo ng may kabanalan. Parang may lumataya po ng wedding dito. Wala akong ganun sa tiyala. Kasi tayo ay namamuhay sa kabanalan. Ulitin ko po, kung ikaw noon ay parang gano'n, no? It is about time na mamuhay ka sa kabanalan. Tumayo ka bilang isang matuwid, no? Sa harapan ng aming Panginoon. Amin po ba doon? Kaya nga po, sabi ng 1 Peter chapter 15 verse 16, no? At sapagkat ang tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal din kayong tulad niya sa lahat ng inyong pag-uugali. Ibig sabihin, dapat tayong maging banal dahil ang tumawag sa atin ay banal sa lahat ng pag-uugali. Ibig sabihin, dapat tayo ay maging banal
the way we act, the way we talk, no? The way na mag-isip tayo, dapat nagiging banal tayo. No? Ito ay sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos natin ay banal. Amen po ba doon? No, kaya po, alam niyo po, kaya po sinabi dito sa libro na ito na magpakabanal kayo sapagkat ang tumawag sa atin ay banal. Kasi po, hindi po tayo makakalapit sa presensya ng ating Panginoon Diyos kung tayo po ay may karumihan. Alam niyo po, sa Old Testament, no, paano makalapit ka sa presensya ng Panginoon Diyos? Dapat siguraduhin mo na ikaw ay malinis, matuwid, no? Or ibig sabihin, ikaw ay banal. Nakukuha po ba natin? No, noon sa Old Testament, no, ang presensya ng Panginoon Diyos ay literal na nakakalagi dito sa lupa. No? At may tinatawag na sa lugar na yun, sa templo ng Panginoon Diyos, may tinatawag na holy place and the most holy place. No? Ang tao, para makalapit doon sa holy place, kailangan banal ka. Kailangan malinis ka, kailangan matuwid ka. No? At para makapasok ka doon sa most holy place, siguraduhin mo sobrang banal ka. Grabe po yung panahon noon. No? Kaya alam mo po, doon sa templo, meron pong kortina doon na ang kapal po ay 6 inches na umahati ng mundo at doon sa lugar na kinalalagyan ng kabanal-banalan. At alam niyo po ba na doon sa lugar ng kabanal-banalan, isa lang po ang pwedeng pumasok doon taon-taon. At hindi ka pwedeng makapasok doon kung ikaw ay simpleng tao lang or kung normal na tao lang. Dapat kung nanaisip natin na makapasok sa lugar na yon, siguraduhin mo na ikaw ay banal. Kaya ang nakakapasok lamang po sa lugar na yon, the high priest o yung pinakamataas na kaparian nung panahon na yon. No, kasi hindi ka basta-basta makakapasok sa lugar na yun kung may karumihan ka. Kaya alam niyo po, bawat pumapasok doon, merong nakatali po ng lubid. At merong bell. Merong parang bell na nakasabit sa kanila. Kaya every time na pumapasok sila, no, ang purpose po ng lubid, para na sa ganun, pag pumasok po sila doon, no, at tumutulog pa yung bell, ibig sabihin namin po nun, ang tao, yung pumasok, buhay pa. Nakukuha po ba natin? No? Kasi kapag hindi na tumutunog yun, ang ibig lang sabihin nun, yung tao pumasok ay patay na. Amen? Ganun po yung kabanalan ng Diyos. Ang bawat kasalanan ay hindi po makakatayo sa harapan ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay pumasok sa templo ng Diyos nang may kasalanan, nang may karumihan, hindi alis yung puso mo, mamamatay ka. Kaya nga diba si Moses, nung makarating siya sa presensya ng Diyos, inubad niya yung sandalyas niya. Kasi po, ang sandalyas signifies karumihan. Ginagamit natin itong pantamang inubad niya yun, ibig sabihin, inubad niya yung karumihan niya para makalapit kasi yung lugar na kinatatayuan niya ay banal. Karon po ng Old Testament. Kaya para makapasok ka, no, sa lugar na yun, sa templo ng Diyos, sa lugar na kabanal-banalan, siguraduhin mo na ikaw ay malinis. Yung puso mo dapat malinis. Kasi mo, kapag ikaw ay patay na, ang purpose po ng lubid, kaya nakalubid sila, hihilahin ka na pabalik. Kasi hindi nila pwedeng kuhanin. Baka sila din mismo, mapatay ng oras mo. Kaya ganun po yung kabanalan ng Diyos. Pero, nung dumating po si Jesus Christ, no, tayo ay nabubuhay na sa biyaya ng Diyos. Doon pumasok yung grace. Kaya doon, nung panahon ng law, ang kabanalan napakahirap. As in, dapat wala kang bahid karumihan, wala kang bahid kasalanan para makapasok sa karya ng Diyos. Kaya noon, before ka makapasok sa damong kabalan-banalan, ang dami pong ritual na ginagawa.
Isa po dito, dapat paulit-ulit kang maligo para makapasok sa karya ng Diyos. Ibig sabihin, sinasanctify hindi lang sa panloob, maging sa panlabas. Ibig sabihin, dapat, kung gusto mong pumasok sa dakong kabanal-banalan, dapat maging malinis ka, hindi lang sa panloob, maging sa panlabas. Amen. Kaya yung high priest na papasok doon, ang dami po ng ritual na ginagawa. Maliligo po yan, magtatake ka ba ng ilang beses bago po makapasok sa karya ng Diyos. Pero nung grace na, no, tayo po ay malayang nakakapasok na sa templo ng Diyos. Kaya noon, para makapasok ka sa templo ng Diyos, kailangan maraming beses kang maligo. Yung amoy mo, yung itsura mo, dapat maayos yung maging sa pananamit. Ngayon nga po, di ba? Hindi ka nga sigurado kung naligo yung katabi mo, pero nandito yan. Di ba? Nakapasok yan sa templo ng Diyos. Nandito yan sa kabanalan ng Diyos. Kaya noon, kapag pumasok ka doon sa dakong kabanal-banalan na hindi ka naligo, mamamatay ka. Yung katabi mo, amoy patay na, pero buhay yan. Nandito yan. Dahil yun sa grace ni Lord. Ibig sabihin, hindi na tayo pinahirapan. Tayo ay nabubuhay na sa grace. Kaya tayo ay nakakapasok na sa kaharian ng Diyos na may kabanalan. Kaya sabi dito, sapagkat ang tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal din kayo tulad niya sa lahat ng kabuuan. Amen. No, kaya po, paano nga po ba magpakabanal? Paano nga po ba mamuhay ng banal? No, minsan tayo ay nahihirapan, kaya po, ang sabi dito sa key verse natin, no, sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 11 to 13, ang sabi po dito, ngunit ang Diyos nawa at ang ating Ama at ang Panginoong Jesucristo ang siyang pumatnubay sa aming daan papunta sa inyo. Verse 12, palaguin at pag-abawin nawa kayo ng Diyos sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat tulad din naman sa inyo. Ito ay upang palakasin ang inyong mga puso na walang kapintasan sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo kasama ang lahat ng mga panahon. Amen po. So dito po, sa 1 Thessalonians, ito po ay sulat ni Pablo, no, sa mga Thessalonica. No, sa lugar ng Thessalonica, mayroong simbahan po doon. Kung babasahin po natin ang verse 10, no, si Pablo po ay gustong-gusto niyang makarating sa Thessalonica. Dahil nung time na yun, wala po siya sa Thessalonians. Nakakasabay po ba tayo? No, kaya gustong-gusto niya po makapunta sa Thessalonica. Kasi sa verse 11 ang sabi nito, ngunit ang Diyos nawa at ang ating Ama at ang Panginoong Jesucristo ang siyang pumatnubay sa aming daan papunta sa inyo. No? At dito, nag-desire na si Paul na pumunta sa Thessalonica. Alam niyo po ba kung bakit? No, Paul really wanted to go to Thessalonica dahil ang Thessalonica, ang simbahan sa Thessalonica ay isang batang simbahan. Kumbaga po, bagong simbahan lang, batang simbahan lang. Kaya nag-worry siya na baka yung church doon is matangay ng mundo kasi batang church pa nga. Kaya yung desire ni Paul is makarating doon para i-mentor niya, para turuan niya, para pangaralan niya kung paano mamuhay ng kabanalan, ng may kabanalan. At sa verse 12, ang sabi po dito, palaguin at pagkatawin nawa kayo ng Diyos sa pag-ibig sa isa't isa, sa lahat, tulad din naman namin sa inyo. Kaya, ang nais po ni Paul, ang prayer po ni Paul sa mga Thessalonica, ay makumapaw yung pag-ibig. Kasi po ang pag-ibig ay patunay na ikaw ay namumuhay sa kabanalan. Amen po ba doon? No? Kaya hindi natin pwede sabihin na tayo ay namumuhay sa kabanalan kung napupuot naman tayo sa ating kapwa. Kung napupuot naman po tayo sa ating kapitbahay, sa ating kaklase, sa ating katrabaho. Kasi ang tunay na namumuhay sa kabanalan ay nabuumapaw sa pag-ibig. Doon minsan nagagalit, doon minsan naiinis,
Pero kapag ikaw ay namumuhay sa kabanalan, dapat agad-agad pinapalitan mo ito ng pag-ibig. Amen. Kasi normal po yun na may makakasalamuha ka ng mga taong, alam niyo yung mga mahirap intindihin, pero ano nga ba yung tugon natin whenever na nakakasalamuha tayo ng mga ganun tao. Amen. Kaya po, sabi sa verse 30, no, ito ay upang palakasin ang inyong mga puso na walang kapintasan sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo kasama ang lahat ng mga banal. Amen po. Alam niyo po kasi, living a life of holiness ay hindi pa tungkol kung kailan ka nag-umpisa. Amen po. Ang buhay ng pagiging Kristiyano ay hindi po patungkol kung kailan ka nag-umpisa. Ang tanong po ay kaya mo bang mag-umpisa? Nakukuha po ba natin? No? Kasi ang journey natin sa Panginoon ay isang karera. Sabihin mo nga sa katabi mo, karera. No? Ang journey natin sa Panginoon ay isang karera, hindi sprint race, but a marathon race. No? Living a life of holiness is not a sprint. It's a marathon. Iba't ibang klase po kasi yung klase ng karera or ng race. Meron pong tinatawag na sprint at meron pong tinatawag na marathon. No? Sa panahon po ngayon, no, nakakatuwa pong isipin na nagiging bisyo po ng maraming kabataan yung pagtakbo. No? Hindi niyo po ba napapansin, halos saan pong lugar may mga tumatakbo? No? Alam niyo po, pag dumadaan po akong Infinity, ang dami pong tumatakbo doon. No, sa palengke, minsan may mga tao nakakasalubong doon. Ang bilis ng takbo. Minsan pa, as in, talagang kumakaripas yung takbo. Yun pala, siya. Magnanakaw. No, kidding aside, no, ang dami na pong tumatakbo. Pero, ano nga po ba ang pagkakaiba ng sprint race sa marathon race? Ang sprint race po kasi, ito po yung hindi po ganun kalayo, pero dapat pabilisan. Nakakita na po ba kayo ng gano'n? Na may baril na iputok at sa oras na iputok yung baril, no, dapat ang sinong mauna siyang mananalo. Pero ang journey natin kay Lord hindi po gano'n. Hindi po pabilisan. No, ang journey po natin kay Lord ay isang marathon. Ang marathon po, ito po ay isang takbuhan ng malalayong kilometro. At kung hindi mo alam ang larong ito, maaaring sa kalagitnaan pa lang, sumuko ka na. Bumigay ka na. Meron nga po akong napanood, no? Sumali siya sa marathon. Nakala niya, gano'n na kasimple yung marathon. Kayang-kaya ko po, ang bilis ko nga. Dati ang track and field, dati na ako nauuna no? Nung pagputok ng baril, ang ginawa po niya, no, tumakbo po siya ng mabilis. Naunahan niya nga naman yung mga katunggali niya. No? Pero dahil sa pagtakbo niya ng mabilis, let's say 10K yun, 10 kilometer. No? Nasa 2 kilometer pa lang siya, no? Balik, may buta rin dala ospital. May konsulyo. Nagsusuka na. Bakit? Kasi akala niya pabilisan. No? Ang marathon race kasi, hindi mo kailangan daanin sa pabilisan. Dapat ginagamitan mo ng karaniwan. Yung ibang mababagal, nasa 5 kilometer pa lang, yakang-yaka pa. Kasi ganun po yung marathon. Minsan 5K yung tinatakbo, 10K yung tinatakbo, meron nga mga 50K. Grabe naman yung ano nun, yung endurance nun, yung stamina nun. Ako nga, siguro hanggang bago lang na Norville, ambulansya. Parang ang hirap naman nun. No, yung iba 5K, yung iba 10K, tinatakbo. Meron akong kilala, 3K, tinakbo, hindi na bumalik. No, takbo, hindi yung iba yung iniisip na, ganun po yung marathon. Ang marathon, no, ay dapat hanggang sa uli,
matapos mo. Amen. Many Christians, nakakalungkot, sad fact, no, na many Christians are just a sprint racer. They started very early, nag-umpisa sila ng napakabilis, masaya silang naglilingkod sa Diyos, pero kalagitnaan huminto na. Bakit napagod? Huminto. Sa katunayan, may mga katabi nga kayo na wala ngayon. Mga sprint racer lang. Na ang bilis-bilis, nung una, sobrang on fire, sobrang init, as in talagang nung nakita mo siya, naglingkod kay Lord, ang galing niya. Pero nasaan na ngayon? Kasi hindi niya nauunawaan na ang pamumuhay ng may kabanalan ay isang marathon. Hindi patagalan po ang paglilingkod sa Diyos. Kung ikaw ay bago, congratulations. Dahil nag-umpisa ka na sa marathon, sa Christian journey. Because the moment you receive Jesus Christ, the moment you accept Jesus Christ, you already started the race. You already started the marathon. Amen? Kaya it's either you are moving forward or you are going backward. Hindi pwede natin sabihin na nasa marathon race ka. Sa marathon race po, wala kang makikita doon na tumatakbo pabalik. Amen? Lahat ng mga sumasali sa paligsahan, nagpo-forward. Kaya po tayo mga nabubuhay sa kabanalan, forward. Walang titigil, walang hihinto, walang babalik. Amen? Because it's either you are forwarding or you are backsliding. Amen? Finish the race. Tapusin natin ang takbuhin na ito, no, ng may kabanalan sa ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya tandaan mo po yung mukha ng katabi mo. Yung mukhang yan, dapat pagdating natin sa finish line, nandoon tayo. Amen? Dapat yung mukhang yan, pagdating natin sa presensya ng Panginoon Diyos, habang hinihintay natin yung pagbabalik ng ating Panginoon Diyos, dapat yung mukhang yan, nandiyan yan. Amen? So, meron po akong tanong puntos dito na kailan na po ba or kailan na po ba dapat natin mas pinapractice yung pamumuhay ng may kabanalan? Or kailan na po ba mas natetest sa buhay natin yung pamumuhay ng may kabanalan? Kasi sa ayaw at sa gusto mo, merong mga times na i-detest yung pamumuhay mo ng kabanalan. Sabihin sa'yo ni Satan, sige nga, tingnan natin kung talagang banal ka na or banal-banalan na. Subukan na kita kung talagang banal ka na or banal-banalan na. No, ito po yung mga moments or times na minsan mahirap i-practice yung kabanalan. Our first point in times of difficulties. Amen? Sino po dito aamin na mahirap mamuhay ng may kabanalan sa oras ng kahirapan? Sa oras na hindi maganda? So lahat kayo, kaya nyo mamuhay ng banal, kahit nahihirapan na kayo? Kaya may mga difficult moments na kayo? Parang ganun po ba yung sinasabi nyo? Wala pong aamin? No, sa ayaw sa gusto po natin, isa sa mga bagay na sumusubok sa atin na mamuhay ng banal sa moment na or sa mga oras na magugulo ang sitwasyon, pangit yung sitwasyon. And when we say difficulties, no, hindi lang po sitwasyon ito. Minsan tao din ito. Nakukuha po ba natin? No? Unahin po natin sa tao. No? Ang sabi po ng verse natin, palaguin at pagkapawin nawa kayo ng Diyos sa pag-ibig. Una po saan? Sa isa't isa at sa lahat. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, magumapog yung pag-ibig sa atin. Kasi po, tulad po na sinabi ko kanina, hindi mo pwede sabihin na namumuhay ka sa kabanalan kung walang pag-ibig sa'yo. Kung hindi nagumapog yung pag-ibig sa'yo. Nakukuha po ba natin? No. Kaya,
Ang sabi ni Pablo, palaguin at pagkakarunawa ng Diyos ang pag-ibig sa isa't isa at sa lahat. Ano pang ibig sabihin nun? Ang isa't isa ang ibig sabihin po nun sa loob ng simbahan. Nakukuha po ba natin? At yung sa lahat na sinasabi, ito yung sa lahat ng tao. Specifically, sa labas ng simbahan. Amen? Ang ibig sabihin, mamuhay ka ng banal, hindi lang sa loob ng simbahan, maging sa labas ng simbahan. Because holiness is tested the most sa labas ng simbahan. Madali kasi mamuhay ng banal, ng matuwid, kapag yung mga kasama mo ay matutuwid din. Tama? Ang dali mamuhay ng banal kapag yung mga nasa loob ka na simbahan. Pero mas nasusubok ang kabanalan sa buhay natin kapag nasa labas tayo ng simbahan. Amen? Sa oras na nakakasalamuha tayo ng mga unwanted people. Ano yung mga yun? Yung mga taong ang hirap pakitunguhan. Meron ba kayong mga kilalang gano'n? Baka nga kapit bahay nyo yun eh. Yung mga mahirap pakitunguhan, pero paano nga po ba natin sila pinakatutunguhan? Amen? Kaya nga po, hindi po tayo dapat namumuhay lang ng may kabanalan sa loob ng simbahan. Dapat maging sa labas ng simbahan, tayo ay namumuhay ng may kabanalan. Kasi pwede natin, pag Sunday, hallelujah, tatangis ka pa nga. No? Urihin ng Diyos, mataas-taas ka pa ng kamay. Walang masama doon. At kailangan natin gawin yun because it is an act of worship. Parang ine-express mo na yung pag-worship mo gano'n, minsan lumuluhod ka pa, pero pagdating sa labas, oy, puto ko tsinta! Na-overtake ka, puto ko tsinta! Alam niyo, nagmumura ka na. Di ba? Minsan, nasaling ka lang, anak ka ng kamote. Di ba? Nawawala yung kabanalan. Yung katwiran ng Diyos, nawawala. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, may mga difficult person tayong makakasalamuha sa labas ng simbahan. At doon, madalas na-detest yung kabanalan natin. The question is, paano ka nagre-react? Paano yung pakikitungo mo sa oras na nakakasalamuha ka ng mga ganun tao? Alam niyo po, ako, lately lang, lalo na po sa buwan na ito, na-test po talaga ako sa ganito. May mga tao akong nakasalamuha na, alam niyo po yun, yung kahit gaano ka magpakumbaba sa kanila, iba pa rin yung pakikitungo nila. Kasi po si Satan, madalas po gumagamit ng tao yan. Para yung kabanalan mo, mahulog. Yung pamumuhay mo ng kabanalan is mawala. Minsan po, nagkakatawang kapitbahay yan si Satan na talagang itetest yung sige nga. Tingnan natin kung banal ka. Makikita mo yung sasakyan niya nakapark sa harap ng bahay mo. Nina. Pero siyempre ikaw, dahil ikaw ay namumuhay sa kabanalan, kahit ang kabaw mo nakatutunan. Hello po. Kailangan mag-act ka ng banal eh. Pwede kong pakitabi ng, alam mo yung gusto mo na suntokin, pwede kong pakitabi yung kasi papasok ko yung sasakyan. Di ba? Dapat tayo mamuhay ng may kabanalan. Minsan hindi lang po nagkakatawang kapitbahayan. Minsan nagkakatawang biyanan po yan. Ay, totoo po. Talagang madalas po sa buhay ko nagkakatawang biyanan ko. Abay po yung biyanan ko. Yun lang, si Satan nagkakatawang biyanan minsan. Na minsan kahit anong pagpapakumbabang gawin mo, iba pa din yung pakikita mo. Pero madalas po nagkakatawang asawa yan. Na talagang masusubo yung kabanalan sa buhay mo. Amen. Na talagang gagamitin siya ng kaaway kung talagang ikaw ay nabubuhay ng may kabanalan. Amen. At minsan po, sa mga sitwasyon natin sa buhay, no? Na kaya pa ba natin mamuhay ng banal kapag magulo na yung estado ng buhay natin?
Na kaya pa ba natin maging mahinahon, maging punong-puno ng pag-ibig, na mamuhay sa katwiran kapag pangit na yung nararanasan natin sa buhay? Kapag hindi na maganda yung nangyayari natin sa buhay, kapag iniwan ka na, kapag yung kasama mo sa trabaho, sinichismis ka na wala ka naman ginagawa, kapag yung kapitbahay mo, minumura ka kahit wala ka naman ginagawa, kaya pa ba natin mamuhay ng may mga ng kabanalan sa oras na nandoon tayo sa mga ganong sitwasyon? Kaya ang sabi ng Bible, be holy. Because yung tumawag sa atin ay holy. Alam ng Diyos na minsan napakahirap. Pero yun kasi yung test eh. Para masabi na ikaw ay banal. Doon minsan na wala ka sa ayos, pero dapat make sure na whenever na you fall, whenever na nagkamali ka, nilabanan mo siya, lumuhod ka kagad at tumingin ng tawad. Yun yung kabanalan. Holiness doesn't mean you are sinless. Hindi ka na nagkakasala. Ang ibig kong sabihin nun, ikaw ay nabubuhay at nagkakasala, pero alam mo bumalik sa Panginoon Diyos. At alam mo yung susunod na gagawin. Nakuha po ba natin? Kaya dapat tayong mga banal na tinawag ng Diyos ay mamuhay din na may kabanalan. Kasi po sa mundong ito ay napapaligiran po tayo ng maraming saksi. Ang sabi nga po sa Hebreo chapter 12, verse 1 to 2, no? Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Ibig sabihin po, sa mundong ito, no, tayong mga Kristiyano, tayong mga namumuhay sa kabanalan ng Diyos, tayo ay nabubuhay sa lugar ng napakaraming saksi. Sino po yung mga saksi na ito? Yung mga taong nasa paligid mo natin. Lalo na kapag alam nila na ikaw ay born again Christian, alam nila na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, may init ang mga mata ng mga tao sa mundo, sa mga born again Christian. Lagi po silang nakatingin sa inyo. Kumbaga, one miss you die ka. Na whenever na nagkamali ka, kahit ang daming beses mong ginawang tama, ang daming beses na gumawa ka ng tama, isang beses ka lang magkamali, sasabihin ka sa born again ka pa mo. Di ba nag-church ka? Ba't nakita kita tumaya ka sa wedding? Di ba nag-church ka? Ba't nag-chismis ka? Di ba born again ka? No? Kaya nga tayo ay napapaligiran ng maraming saksi. Kaya ang sabi dito sa libro na ito, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Tanggalin na natin yan. Huwag tayo mag-iayos sa mundong ito. Remove those things because we are holy people of God. That's why we need to live in holiness. Amen? Yes. Kasi ang sarap makita na yung mga tinawag ng Diyos nabubuhay sa kabanalan. Ang sarap marinig na, ay oo, yung tao niya nag-church niya. Ganda ng ugali. Kaya nakapabay. Ay, kaya pala hindi na naman kopya. Kasi Kristiyano ka. Paano maging Kristiyano? Di ba? Whenever you live in holiness, nakakasama ka ng mga tao. Nakikita ng mga tao. Hindi kagaya kapag ikaw ay nabubuhay na sinasabi mo may kabanalan, pero bitbit pa din yung mga kasalanan sa buhay mo. Remember, napapaligiran tayo ng maraming saksi. At kapag siyempre nakunan nila yun, hindi naman simbahan lang yung nakukunan nila eh. Yung ating Panginoon. Ay okay lang pala na ganyan. Okay lang pala na ganito. Hindi po ganun yung kabanalan ng Diyos. Sa mundong ito, tayo po ay nabubuhay sa mundo na ang kabanalan ay mahirapan po. Tama po? We are living in the last days where lawlessness ay nananalaytay sa mundong ito. Huwag na tayong lumayo pa. Paglabas mo pa lang dyan, makikita mo yung mga tao.
murahan, umagang-umaga, chismisan. Di ba? Umagang-umaga, murahan, away dito, away doon. Diyan pa ako nakatira sa Norville. No? Nasa loob na ako ng bahay na na. Yung mga plato, naririnig ko pa. Kasi, ganyan na kagulo yung mundo. Ganyan na kagulo. Kaya tayo ay tinawag para yung mundo impluwensyahan natin. Yung magulong mundo, impluwensyahan natin. Hindi ko ba natin? So, government, lalo lang bansang Pilipinas. We all know na ang Pilipinas is sagad sa korupsyon. Sagad sa lawlessness. No? Kasi, ang sabi nila, maraming tao na ang sabi nila, kapag ikaw daw ay hindi mo inaluhan sa mundong ito, hindi ka daw aangat. Totoo po ba yun? Palagay na kailangan mo daw aluhan, no? ng mga pangit na bagay para daw ikaw ay umasa, para daw ikaw ay maging matagumpay, or para daw ikaw ay umangat sa buhay. No? Na sabi nila sa classroom daw, paano ka papasa niyan? Complain mo na ito. Pero dahil ikaw nabubuhay ka sa kabanalan, hindi mo gagawin. Okay nang bumagsak, huwag lang mawala si Jesus. Amen? Okay nang hindi bumasa. Basta yung kabanalan sa buhay ko, hindi mo wala. Sa trabaho, diba, usong-uso yung kalukuhan, usong-uso yung may Yossi break. Okay lang na iba yung tingin nila sa akin. Basta huwag mo mawala si Jesus. Amen? Na hindi mo kailangan aluhan sa buhay para pakibagayan ang mundo. Amen? Na hindi mo kailangan aluhan sa buhay para umangat ang estado mo sa mundo. Maging tapat ka sa paglilingkod sa Diyos. Mamuhay ka ng may kabanalan. Dahil ang Diyos ay nakikita lahat ng mga ginagawa natin. Amen? May mga example ako sa Bible na there are mga characters sa Bible who live the holy life even in the most difficult moments sa buhay nila. And yung mga taong ito, gusto ko pong pag-usapan natin. Ang una, si Meshach, Shadrach, at Abednego. Sino pong nakakaalam sa Bible ito? Si Meshach, Shadrach, at Abednego. Sa Book of Daniel, mababasa niyo po ito. Sila po yung tatlong tao na nabuhay sa kasaysayan po ni Daniel na may story po sa Bible na si King Nebuchadnezzar nagpatayo ng napakalaking rebulto. No? At ang nagpatalaga siya ng isang balas na sa oras daw po na tumunog daw yung trompeta or nag-inay, no? Lahat daw ng mga tao kailangan ay lumuhod. Nabasa niyo na po ba yun? No? Or hindi pa? No? Basahin niyo po ang gandang story. No? Tapos dumating po yung event na yon na sige Nebuchadnezzar, nung time na napatayo niya na po yung rebulto niya, no? Pinatawag niya po lahat ng tao. At ang utos, sa oras daw na tumunog yung trompeta, yung malakas na ingay, ano daw po yung gagawin? Ano daw po yung gagawin? Lahat ng makakarinig ay lulubot sa rebulto kung pinagawa niya ng Nebuchadnezzar. Nakakasabay po ba? Hello? No, kaya nung tumunog yun, no? Sabi ng trumpeta, no, medyo mahina lang kasi gusto yung boses ko. Ano? Lumuhod yung mga tao. Pero may tanging tatlong tao na hindi lumuhod. At yun ay sinang Shadrach, Meshach, at Abednego. No? Lahat ng tao nakaluhod doon sa rebulto pero sila hindi. Kaya alam mo yung nakita ng hari, nung nalaman ng hari na may tatlong tao hindi lumuhod, pinatawag po sila ng hari at galit na galit po yung hari. Kaya ang nangyari po, yung hari may mainit na pugod na pinainit niya pa
At yung tatlong tao na yun ay pinatapon niya sa nagliliyab na pugon. At alam niyo po yung nangyari, sa loob na nagliliyab na pugon, dapat masunog yung mga tao niya. Tama? Pero alam niyo po, hindi po sila nasunog. At nung nakita nila na yung sa loob ng pugon, hindi lang po tatlong tao, 4 na yung nakita nila. Ibig pong sabihin, kasama na nila si Jesus. Amen? Whenever we are facing temptation, no trial sa buhay, kasama mo si Jesus. Amen? At nung nakita ng hari na yun, na-shock siya. Ba't hindi sila nasusunog? Ba't hindi sila na tutubok ng apoy? Kaya ang nangyari, pinatawag po sila ng hari. At ang sabi po sa verse 30, at sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya ng tungkulin sa lalawigan ng baryo. Ibig po sabihin, no, yung tatlong taong ito, dahil hindi po sila lumuhod sa rebulto, nanatili po silang tapat sa Diyos, nanatili po silang banal sa harapan ng Diyos, pinunod po sila ng Diyos. No? At isa pa po si Joseph. Sino po nakakakilala kay Joseph? No? Si Joseph po ay isang, siya po yung tinatawag na Joseph the Dreamer po sa Old Testament. Si Joseph po, kung alam niyo po yung kwento niya, no? Si Joseph po ay isang paboritong anak ng kanyang tatay. At meron po sa pagkakataon sa buhay ni Joseph na yung mga kapatid niya, dahil siya nga ay paborito, parang lahat ng mga kapatid niya, nag-init yung parang nagselo sila kay Joseph. No? Kaya, pinagkaisa nila si Joseph na parang gawan ng masama. Kaya ang nangyari po, inihulog nila sa balon at dumating yung mga tao, no? Ibinenta si Joseph, no? To make the long story short, pinahitrapan si Joseph hanggang nadala po siya sa Egypto upang ikulong. Pero kung pag-aaralan po natin yung buhay ni Joseph, si Joseph po ay isang maruwin na tao. Siya po ay nabubuhay sa kamalahanan ng Diyos. Pero siya po ay nag-suffer ng kahirapan sa mundo. Kaya hindi po nangangahulugan na ikaw ay nabubuhay sa kabanalan ng Diyos, ay hindi ka na po makakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Yes. No, ang kaibahan lang natin sa mga tao dumaranas ng pagsubok sa buhay na nawala sa Diyos at meron sa Diyos, no, sila nabubuhay ng wala ang Diyos, pero tayo sumasabot man sa mga pagsubok, kasama naman natin. At tandaan po natin na kapag kasama natin ng Diyos, hindi niya po tayo pababayaan. Hindi niya po tayo pababayaan ng buwan at manumpa. Amen po ba doon? So to make the long story short, no, meron akong pagkakataon sa buhay ni Joseph na pwede niya nang isumpa si Lord. Bakit? Wala naman siyang ginawang masama. Kasi sa Bible, wala kang mababasa na si Joseph nagreklamo sa Diyos. Na sa kasalukuyan ng pinagdadaanan ni Joseph, wala kang mababasa sa Bible na si Joseph lumaban sa Diyos, nag-question kay Lord. Kaya sa kabila ng mga pinagdadaanan niya, nanatili siya tapat sa paglilingkod, nanatili yung kabanalan niya sa Diyos. At dumating ang pagkakataon na ang hari or yung Pharaoh is nagkaroon ng panaginip at wala pong naka-interpret ng panaginip na yon. At tanging si Joseph lang po na biniyayaan ng Diyos ng regalo na yon. Siya po yung nakapag-interpret ng panaginip ni Pharaoh. At dahil po sa ginawa ni Joseph, at dahil po sa nangyari yon, ang sabi po dito sa 41, pero hindi po ba natin basahin in a count of 3? 1, 2, 3. Sige po. Ulitin ko po, at ang count of 3. Basahin po natin. 1, 2, 3. Pero said Joseph,
Ayan, children. And how all change around Oh, children. Kunti na lang. and even until children in the heart for a second command. And whenever Joseph went, the command was shouted, "Kneel down." I am able. And then the entire land of Egypt. Ang ibig ko sabihin, dahil sa magiging banal ni Joseph, na kahit may mga pinagdadaanan po siya, that even na nasa difficult moment siya, dumating ang pagkakataon na dahil nabubuhay siya sa kabanalan, iniangat siya ng Diyos, pinagpala siya ng Diyos. Amen. Whenever you are living a holy life, even in the most difficult situation, tandaan mo, ang Diyos nakikita na yan. Kamukha po ni Shadrach, Meshach, Abednego, hindi po sila lumuhod. Nanatili po silang banal sa harap ng Diyos. At dumating yung time na inangat po sila ng Diyos. Maging si Joseph. Kaya hindi po totoo na kailangan mong haluan sa buhay para umangat ka, para yumaman ka, para maging victorious ka. Amen. Ang kailangan mo lang, maging tapat ka sa Diyos. Mamuhay ka ng may kabanalan at nakikita ng Diyos, at banang araw, huwag kang magugulat. Tataas ka ng Diyos, ipopromote ka ng Diyos, pagpamalain ka ng Diyos, at sino mang lumaban sa iyo ay kanyang lilipunin. Amen. Kaya being holy, even in the most difficult times ng buhay natin, even in the most difficult persons na nakakasalamuhan natin sa buhay. Oo, mahirap. Pero kailangan natin maging banal. Amen. Kasi nakikita ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Na sa oras na dumaranas ka ng mga pagkakataon na nahihirapan ka, alam yun, yung minsan kahit sobrang inis na inis ka na, pero pinipili mo yung kabanalan sa buhay mo. Nakikita ni Lord yun. And at the right time, if you are living in holiness even in the most difficult times ng buhay mo, at the right time, God will promote you. God will elevate you na hindi mo kailangan haluan sa buhay, hindi mo kailangan maging sip-sip sa boss mo para ma-promote ka kasi nakikita yun ng Diyos. Na hindi mo kailangan gumawa ng masama, obvious sa kaklase mo para pumasa ka. Ipapasa ka ng Diyos. Maging tapat ka sa Kanya. Na hindi mo kailangan magdaya, manloko, magsinungaling para makakuha ng maraming sales. Maging tapat ka. Mamuhay ka na may kabanalan. At nagugulat ka na lang na ang Diyos na mismo ang nagpapadala ng maraming tao para umangat ka sa buhay. Amen. And our second point pa lang, pinapatayan na ako. Amen. Kailangan maging banal po tayo. Hindi lang po sa oras ng mga mahihirap na sitwasyon, but even in the times na nagtatagumpay na po tayo sa buhay. Na even in the times na pinagpapala na po tayo, even in the times na lumalago na tayo sa buhay. Amen. Kaya ang sabi ni Paul dito, ito ay upang palakasin ang inyong mga puso na walang kapintasan. Kasi po, our heart is very deceitful. No? Our hearts, no? Ang puso po kasi natin, ang sabi ng Bible, is very deceitful. Kaya ang prayer po ni Paul sa mga Thessalonians, palakasin yung puso nyo. Kasi ang puso, ano yan? Sakit. Bigyan mo na 5 piso, hindi makukontento. Bigyan mo na 10 piso, hindi makukontento. Nag-aangad lagi ng mas malaki, ng mas mataas. No? Kaya ang puso, ganun. Kaya si Paul, ang prayer sa mga Thessalonians, no, palakasin yung mga puso nila. Kasi knowing yung lugar ng Thessalonica ay napakayamang lugar.
Kaya, isa sa mga pinakataka ni Paul is kapag ang simbahan sa Thessalonica ay nahaluan na ng pagyaman, kasi mahirap pa po yung church sa Thessalonica that time. Pero ang sabi ng isa sa mga kinabubuhay ni Paul, kapag dumating na yung time na nag-success sila, baka mawala na sila kay Lord. Baka mapalayo din sila kay Lord. Kaya ang prayer ni Paul, no, palakasin ang kanilang mga puso. No? Kasi po, hindi na po sa oras ng kahirapan na susubok ang aming kabanalan. Tama? Maging sa oras na tayo ay pinagpapalan. Na kaya mo pa bang manatili sa presensya ng Diyos kapag ikaw ay umaangat na sa buhay? Minsan kasi alam nyo, nakakalungkot. Tinitake for granted lang natin yung pag-church natin, yung paglilingkod natin kay Lord. Na minsan, kaya ka nag-attend, kaya ka naglilingkod, kaya ka pumupunta every Sunday, kasi hindi gusto ka lang makuha kay Lord. Gusto ka lang i-bless ni Lord. And that is normal. Pero yung iyon na lang yung naghihintay lahat, yun yung nakakalungkot. Kaya, kapag ayan na, binigay ng Lord, kapag okay ka na, kasi ang sarap maging banal, ang sarap magpakabanal kapag nahihirapan ka sa buhay. Kasi nag-challenge ko eh. Ang pangit na sitwasyon ko, Lord, magbiling ko daw sa'yo, ayusin mo. Pero ito na yung times na inayos ni Lord. Pinaganda niya na yung buhay mo, umangat ka na sa buhay. Minsan nandun din yung test. Na kaya mo ba magpatuloy kahit okay ka na? Yung iba, nag-a-attend sa church kasi gusto magkatrabaho, Lord. Pakiusap, trabaho. Kaya nakakalungkot, yung time na binrant na ni Lord yung prayer niya, nawala na. That's why real holiness, even the times of success, na huwag mong kakalimutan ng Diyos kahit nasa oras ka na, nasa tuktok ka na, nagyakas mo. Kaya alam niyo po, may prayer sa Bible na ayaw niya pong yumaman. Alam ko po, lahat tayo dito, prayer natin, yumaman tayo. Tama? Sino po dito may prayer na ayaw niyang yumaman? Ikaw, si Jeff. Ayaw mo yumaman? Mangyayari yan. No. Siyempre lahat tayo gusto yumaman, tama? Gusto mo umangat sa buhay. Ayaw natin yung every Tuesday na lang, hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng pagbayan. Tapos kung tuwing akin siya, ang renta, tatlong araw pa lang, tapos na yung pera mo. Ayaw, gusto natin makaalis sa ganung sitwasyon, tama? At gusto natin yumaman sa buhay. Pero alam niyo po, nakaka-amaze na meron sa Bible na ang prayer na ayaw niyang yumaman. Ang sabi po sa Proverbs, chapter 3, verse 8 to 9, may prayer po dito ang sabi niya, Panginoon, may dalawang bagay akong hinihiling sa inyo kung maaari ibigay niyo sa akin bago ako mamatay. Una, tulungan niyo po akong huwag magsinungaling. Pangalawa, huwag niyo akong payamanin. Grabe po ito. Bakit? Ang sabi niya sa verse 9, dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kayong kailangan. Sino po yung may prayer na gano'n? Na Lord, okay lang, huwag na akong yumaman. Basta huwag ka lang mawala sa akin. Basta Lord, huwag mo akong iwan. Okay lang, Lord, na hindi ako naman. Na hindi ako yumaman, hindi ako mag-promote. Huwag lang mawala sa Jesus. Grabe po yung prayer nito. Kasi alam niya po, na minsan, kapag tayo ay nagtatagumpay, nakakalimot po tayo. Tama? Aminin man po natin sa hindi, nakakalimot po tayo.
No, kaya alam niyo po, may isang story na sobrang paborito ko na may isang tao na nagsimulang maglingkod sa Diyos at nag-pray po siya ng business ni Lord. Sino po dito nag-pray ng business? Nag-pray ng kabuhayan niya sa buwan. So yung tao nito, parang nagkaroon siya ng covenant kay Lord na Lord, magmula po sa araw na ito, buhay po ako ng banal at lahat po ng service sa church, aatinan ko pagkano mo ba nilang po ako ng business. No? And dumaraan po yung araw na yung tao ito, talagang makikita mo naman namuhay siya ng may kabalan. Kasi may prayer siya kay Lord, may covenant siya kay Lord. Na minsan kahit inaaway na siya, minumura na siya, pero naaalala niya yung covenant niya kay Lord na, Lord, mabuhay ako ng banal. Tapos nabigyan mo ako ng business. Minsan minumura na siya, magsasabi niya mag-God bless you. Sorry po, syempre nagpapasorry. No? Mahal po tayo ni Lord. No? At lahat po ng service sa church, inaatinan niya. No? May morning prayer, alas 6, alas 5 pa lang, nandito na siya. No? May midweek service, every Wednesday, makikita mo talaga, nandiyan na siya nakaupo. Sentro, wala siyang pinapalampas. Talagang inaaganan niya. Sunday service, hindi siya nakasalumbaba. Talagang excited siya, hindi siya inaanto. Talagang makikita mo excited siya kasi may covenant siya kay Lord. At makikita mo naman, habang ginagawa niya yun, si Lord, pinagkalooban siya ng business. At alam niyo po ano yung business na yun? Binigyan siya ng itin. Sino po dito kumakain ng itin? No? Hanggang sa, yun po, nag-umpisa siya sa konti. Hanggang sa nagtuloy-tuloy siya, wala siyang pinapalampas. Talagang namuhay siya ng may kabanalan. No? Yung itin na kakaunti, dumami, lumago. Kumbaga yung maliit na business niya, dahil sa paglilingkod niya sa Diyos, pinalaki ni Lord. And then one time, dahil sa sobrang laki na ng business niya, sobrang dami na ng mga itin niya, dumating yung pagkakataon na may isang Sunday na hindi na siya nag-attend. Lumiban na siya sa church. Siyempre, normal yun, siguro nagkasakit lang. Tapos dumating yung ikalawang Sunday, hindi na siya ulit umattend. Dumating yung ikatlo, yung para Sunday, parang hindi na siya nakaka-attend. Kasi minsan hindi na nakakatalo. Tapos minsan yung pastor, nakita niya yung anak niya, tinanong yung anak niya, hindi mo, nasa yung tatay mo, ba't hindi na nalakad? Ba't hindi na tumatalo? Alam mo po, anong sinagot ng anak niya? Nag-aalaga po kasi ng hindi. Nag-aalaga po siya ng hindi. Tapos, alam niyo po, dumating yung pagkakataon na yung nag-aalaga ng hilig na yun, the businessman o na merong covenant kay Lord na magbuhay siya ng banal. Mag-a-attend siya sa mga service whenever nabigyan siya ng business. Minsan, isang gabi po na nangyayari po siya. Alam niyo po yung panaginip niya. Nakita niya daw po yung buong pamilya niya na kinukuha na ni Lord. Kumbaga, kiniblame na ni Lord ka. No? Tapos, siya daw, nakita niya, naiwan daw siya. Tapos, tinanong niya si Lord, Lord, ba't ako naiwan? Alam niyo po yung sinabi ni Lord? Kasi walang mag-aalaga ng mga kapitid. Nakakatuwa. Pero sometimes, ang daming Christian, ganun. Nauna, nung may kailangan sila kay Lord, talagang porsigido, talagang makikita mo, mahubuhay sila na may kabanalan, nagpa-pray sila, Lord, pwede ako trabaho, please. Pakiusap, Lord, bigyan mo ako ng maraming saves. Lord, pakiusap, bigyan mo ako ng maraming ganito. Gusto ko umangat sa buhay. Pero nung umangat na sa buhay, nung pinapala na sila ni Lord, nawawala na sila, nawawala na yung kabanalan. Blessings are good,
mali na yan kapag masinuunan na natin ito isa sa Diyos. Amen. Amen? That whenever kapag dumating sa buhay mo na nagmamalayo ka na ng sasakyan, meron ka ng sariling bahay, huwag kang makakalimutan sa Diyos. Huwag mong kalimutan na maging banal, na huwag mong makakangin yung mga tao. Kaya siguro minsan, hindi pa tayo pinapayaman ni Lord. Kasi alam niya na pwede maging nito para mapalayo tayo sa Kanya. Amen? Kaya maging masigasig po tayo maging sa paglilingkod sa paglilingkod natin kay Lord sa oras po na tayo ay nagtatagumpay. And lastly po, ito lang po tayo magtatapos. Be holy. Be holy. Not just in the times of difficulties and success, but be holy. Amen. Sabi po dito, ito ay upang malakasin ang inyong mga puso na walang kapintasan sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo kasama ang lahat. Amen. Kailangan maging banal tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. No, kaya alam niyo po yung prayer ko, my personal prayer, na Lord, kapag dumating na po yung moment na makakaharap po kayo, kapag dumating na yung moment na, o yung times na nasa finish line na ako, Lord, sana, madatnan niyo po ako na naglilingkod pa rin sa iyo. I pray na, Lord, kapag dumating yung moment na nag-rapture na, Lord, gusto ko nakita niyo po ako na eto po ako, nangangaral pa rin po sa maraming tao. Lord, ayoko po dumating yung time na ganyan po ako, Lord, na namumuhay na po kasama ng mundo. Lord, natatakot po ako sa ganun. Kasi, Lord, nakita ko po, may mga tao po kasama dito na sobrang init na init kay Lord, sobrang malpay kay Lord, pero wala din. Dahil yung prayer mo, Lord, kapag dumating man yung time na eto na, makakarap kita, Lord, sana matagnan mo ako, Lord God, na yung prayer life ko po, ayusin pa po, yung devotion ko, sana po, nakukompleto ko pa po. Gusto ko, Lord, kapag nalagnan mo ako, nagtataas pa rin ako ng kamay sa'yo, Lord. Nagpupuri pa rin ako sa'yo, Lord. Ayoko manalagnan mo ako, Lord, na may ako na sigarilyo. Patay pinipiling akong mangyayari sa buhay ko yun. At maging sa mga karapan mo ngayon. Amen? Amen? Na wala namang dadatnan si Lord dito na bumabalik sa dami niyang buhay. Lahat tayo makakahabag sa finish line ng may kamalanan. Kaya, si Paul po, mapili niya po sa mga Thessalonica na maging banal kayo hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. At hindi lang yan po, no, mapili nito sa mga Thessalonica, no, kung babasahin po natin sa Bible, sa Book of Philippians, no, sa Book of Corinthians, sa 1 Peter, marami po sa Bible na kahit hindi po si Paul ang nagsasabi, ang lagi po nila sinasabi na nawa, maging madatnan kayo ng ating Panginoon Diyos nang walang kapintasan, nang may kamalanan, na huwag tayong madatnan, na hindi tayo madatnan ng Panginoon Diyos na namumuhay sa mundo ito. Amen? Kasi po, isa sa mga nakakatakot na pwede mangyari sa atin ay kapag bumalik na yung group, tapos wala nang langis yung mga sisidlan natin. Kasi lahat tayo ay ikakasal sa iisang group na ang tanging requirements ay holy.
sindan natin, which is the Holy Spirit. The Holy Spirit is living in us. No? At kailangan alagaan natin ito. Huwag natin umalis sa buhay natin. Kasi ito po yung magiging tatak upang tanggapin tayo ng Panginoon Diyos. Because the moment na mawala ang banal na Espiritu sa buhay natin at darating na ang puno, hindi na tayo tatanggapin ng Panginoon Diyos. That's why, dapat maging masigasig tayo, maging magbubuhay tayo na may kabanalan sa Diyos hanggang sa pagbabalik niya. Amen? Eh, dito po tayo magtatapos. Sa isang story na noong 1968, no, there was an athlete, a marathon racer, na ang pangalan niya po is John Aquan. 1968. Sino na po nagbuhay yung time na yun? Meron na po ang buhay dito ng time na yun? 1968. Wala po. 72. 72. No, alam niyo po nung time na yun, 1968, merong marathon race na nagangalang John Aquani na kasama sa race, sa marathon. Tapos, sa race na yun, no, ito na po, mag-training ng putong ng baril, takbuhan sila, no, maripas sila. Tapos, meron doon na habang sa kalaginahan ng pagtakbo, sa umpisa pa lang, alam niyo po, yung tumatakbo na yun si John Aquani, na-disgrasya, parang nagkasalubungan. Eh, dumating yung time na na-dislocate po yung buto niya. At syempre, dahil na-dislocate po yung buto niya, ang ginawa po, tinanggal po siya sa laro. Binigyan ng medical attention, pinentahan yung buto na na-dislocate, no? Tapos buwan, no? Tapos po, alam niyo po yung nangyari. Hours after an eventual event or an eventual winner, no, tapos na po yung race, tapos na po yung marathon. Si John Aquani, umalis po sa stadium. At alam niyo po ang ginawa ni John Aquani, tumakbo po siya. Habang nakabenta, habang tutuan po yung kanyang ikan, kanyang paa, tumakbo po siya. Ano? Tapos habang tumatakbo siya, kahit iika-ika siya, dumarating po yung mga interviewer. Hanggang sa natapos niya po yung finish line. Tapos tinanong siya, no, the interviewers come, and then someone asked, no, why didn't you win? Tagalog, bakit hindi ka uminto? Alam niyo po yung sinagot ni John Aquani. Ang sabi po ni John Aquani, my country did not send me to start the race. Hindi ako pinadala ng 5,000 kilometro sa lugar na ito ng aking bansa para umpisahan ito. Okay, ito po yung sinagot niya. They sent me to finish the race. We are sent to finish the race. That's why finish the race holy. Finish the race with holiness. Tapusin natin ang lakbayin na ito na may kabanatan. We don't just finish the race, but finish the race with holiness. Na kahit mahirap, na kahit nagtatagumpay na tayo, tatapusin natin ang race na ito. Amen? Amen? Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, dapat manatili tayo. Nanatili tayo ng may kabanalan. Amen? Amen? That's why today, be holy. Dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Take away every sin, every hindrances na sa palagay natin nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nagiging banal sa harapan ng Diyos.
And I believe na sa umaga nito, may kinakausap si Lord at may nais si Lord na ipasuko sa ating mga buhay. Na sa ganon, alam yun, the moment na dumating yung pinakahihintay natin, which is si Jesus Christ. The moment na, alam niyo yung inaasam natin, yung pinupurihan natin, sinasamba natin, sakay-sakay na ng kabayo, makikita natin sa harapan. Alam niyo yung makikita niya tayo, malalan niya tayo ng may kabanalan, na kahit pinapahirapan ka ng mundo, na kahit ang hirap-hirap, pero nanatili ka banal, nanatili ka matuwid. Alam niyo, may pagmamalaki natin yun na, Lord, nagtiis po ako, Lord. Lord, kahit sobrang hirap, pinili mo maging banal. Today, this morning, kaya natin yung mga palagay natin na nagiging dahilan, yung mga bagay na palagay natin nagiging sagapan, kaya minsan nawawala yung kabanalan ng Panginoong Yesus sa buhay natin. Let us surrender to the Lord. Let us surrender to God. Amen. Whatever it is, bisyo man yan naman, kung kinakausap ka ni Lord, naman, kung pag-uugali man yan, kung pornografia man yan, naman, kung sexual immorality yan, kung maling relasyon yan, naman, kung yung pagmumura ba yan, let us surrender to the Lord. Be holy. Be holy. Because our Lord, na tumawag sa atin, ay holy. Naman, pwede ba tayo tumayo? God, let us sing this song. Gawin natin panalangin na So